Ayan bro. Okay na bro. So salamat bro. So dito po sa semantic po ng picture, ayan, sa makikita ho natin, yung Passover po, ito po ay in the 14th day in the first month. Jesus Christ death. Nung ipinako ho doon si Kristo, yun po ay kapistahan ng Passover doon sa mga Hudyo. So in Mark chapter 14 verse 12, Passover's lamb was sacrificed. Ayan, yung sacrifice hindi lang ho yung mga tawag dito, yung mga torture na nakuha ni Jesus Christ, yung sacrifice is part doon, yung kamatayan ng katipangan ng si Kristo upang tayo po ay maliligtas. Kasi yung Passover po, ito po yung fiesta ng mga Hudyo kung paano din ho sila niligtas doon sa espiritu ng kamatayan doon sa panahon ng mga Ehipto, sa pamagitan ho ng dugo ng mga tupa. So, sa pamagitan ho din ni Kristo, doon sa sacrifice, it was a symbolical kung paano ho niligtas tayong lahat. Niligtas ho, kasali yung mga hintil, sa pamagitan ho ng dugo. Ayan, so, in yung Passover noon, in Leviticus chapter 23 verse 5, ito po ay 14th day of the first month. Yung first month po ng Passover, yun po ay 14th day. Ayan, so yung 14th day doon, yun po yung sa ating calendar, Abril yun Abril. Yun talaga yung semantic talaga kung ano yung calendar natin, connected to calendar ho sa mga Hudyo, yung Nisan, bumabatay ho sila sa lunar calendar. But anyway, may mga variations, pero konti lang. In the 14th day, but in the Mark chapter 14 verse 12, Passover lamb was sacrificed. Doon ho nangyari ang kamatayan ni Jesus Christ upang tayo po ay maligtas, upang po ay ang mga Kristiyano o si Kristo man ay ma-fulfill ang kanyang kaligtasan na para sa lahat. So, si Kristo po, doon sa Inis Boreal, ayan, so doon ho nag-start yung tinawag nating unleavened bread na kapistahan ng mga Hudyo. Parang nangyari din in the 15th day, the same month, in 23 verse 6 to 8. Ayan, so yung unleavened bread, yung mga kapistahan ho kasi ng mga Hudyo, hindi lang ho yan one day lang. Merong iba, yung fiesta nila, meron silang weekly feast talaga na aabot ho ng mga aabot ho ng ng isang linggo. Ayan. So in the 15th day, pero itong unleavened bread, ito po ay nag-start agad-agad talaga in the 15th day of the same month. Ibig sabihin of the same month, parehas ho na sa unang buwan. Ayan, sa unang buwan ho ng yearly, first a month of the year. Ayan, in the 15th day, doon po tinawag natin unleavened bread. So, yung event na yan ni Christ, the time of Christ, it is a burial of Jesus Christ before Sabbath within the feast of unleavened bread in Matthew chapter 27, verse 57 to 66. Ayan, in Matthew chapter 27, verse 57 to 66, burial of Jesus Christ before Sabbath within feast of unleavened bread. So, ito po ay symbolical ho na ginamit ng mostly ng mga scholar na ito po palang si Kristo po ay inilibing, ito po yung katawan na alay, which is symbolical po na yung kamatayan niya po ay para ho sa lahat at para po sa kaligtasan ho ng lahat ng karamihan. So afterwards po, meron tayong sinabi na first fruit. Actually, yung Christ resurrected, itong nasa klaseng semantic theological, yung first fruit doon, yun yung kasunod ng unleavened bread. Ayan, so ito po ay medyo controversial pa po ng mga studies. In first fruit, Leviticus chapter 23 verse 11, ayan, kasi kinuha natin kanina yung 6 to 8 lang sa 23, ang kasunod ho na fiesta doon, which is a first fruit po. A first fruit, in Leviticus chapter 23 verse 11, ito po ay naganap that Christ, ito po ay linyada kung kailan ho si Jesus Christ nag-resurrect din. In 1 Corinthians chapter 15 verse 20,
doon ho nangyari yung sinabi nating Easter Sunday. Actually, sa aming paniniwala, we believe also Christ resurrect. Kasi ito yung gospel eh. Nangyari ang gospel which is connected ho doon sa mga Hudyo na mga kapistahan. Kung titinan ho natin yung mga ganap. Ayan. So, ibig sabihin, etong Christ resurrection, it is belonging to the feast also ng mga Hudyo, hindi lang nila pinaniwalaan na si Kristo yung Panginoon. But after ho, in the 50 days, doon po yung start ho doon sa Christ resurrected, start ho doon po yung starting ng counting ho hanggang 50 days bago ho magkaroon ng 50 days. Actually, kaya na sineselebrate namin yung at the day of Pentecost, Christ resurrected, 50 days, ito po ay naganap yung fulfillment ni Joel chapter 20 verse chapter 2 verse 20 28 verse 30. But in fact, wala naman pong masyadong wala pong masyadong marami ho nagtanong patungkol diyan. But unfortunately, ito pong the Ezekiel of Pentecost, ito po ay which is ang point ko dito is yung connected. Ayan, yung connected ng Passover, Jesus Christ death in the time of Passover. Ayan yung Leviticus chapter 23 verse 5. In the 14th day of the month, sabi doon. In the first 14th day of the month, sabi doon, yun yung pista ng Passover. And in that time, Passover lamb was sacrificed. In Mark chapter 14 verse 12, Passover lamb was sacrificed. At yung kasunod doon is Leviticus chapter 23 verse 6. Kung babasahin natin doon, it was the feast of unleavened bread, 15th day of the same month. First month ulit. So in the Christ burial, tingnan natin yung semantic doon. It is a burial of Christ. Ayan, kasama ho yung gospel dyan. Connected ho ng gospel doon sa mga spring holidays ng mga Hudyo. Ayan. Yung mga Hudyo, yung mga ceremonial na hula ng mga gawain, which is connected din ho pala ng gospel. Yung ganap doon ni Kristo, that Christ was died, Christ was burial, and into his resurrection. Ayan. And his resurrection, so mga kapatid, it is sinulat po ni Paul, 15:20 ng unang Korinto. And also, the synoptic gospel, doon sa Matthew hanggang Book of John. So, itong nasa fall holidays, ayan, itong ginamit po natin, the Day of Atonement, ayan, trumpets hanggang doon, yan po ay parang minor holidays lang ho ng mga Hudyo, which is sa kanila. Pero ito pong highlights ng mga piyesta, ito po ay ganap kung kailan ho nangyari. So, yung Acts of the Apostles, ang sabi ho doon, actually, kung mayroong mga comment dyan na magtanong, walang problema. But anyway, sa mga katanungan ho, yung speaking in tongues ho ba ay ma-interpret? Actually, talaga may